Kataganang Buhay, Hulyo 2026. Ang binhing nahasik sa mabuting lupa ay ang nakikinig ng salita at nauunawaan nito, kaya't ito ang namumunga. Matapos magsalita sa pamamagitan ng mga talinhaga sa maraming tao sa baybayin ng lawa ng Tiberias, bumaling si Jesus sa kanyang mga alagad at ipinaliwanag ang malalim na kahulugan ng kanyang mga salita. Ang pangunahing tema ng kwento ay ang salita ng Diyos na inihambing sa isang maliit at marupok na binhi. Maaaring pigilin ito ng mga bato, tinik at mga ibon sa pagsibol, pag-ugat at pagbunga ng hinog na mga uhay, ngunit alam ng matalinong manghahasik ang kakaibang sigla nito. Sa pamamagitan ng mga larawang ito, inihahayag ni Jesus ang ugnayan sa pagitan ng sangkatauhan at ng salita na saganang ibinibigay ng Diyos. Ngunit may mga tumatanggap nito na dahil sa iba't ibang kadahilanan, hinahayaan itong mahulog sa lupa nang hindi nagbubunga. Sa puso ng tao, ang mababaw at labis na alalahanin sa mundo ay nananaig at sumisira sa higit na natural na buhay na nais ng Diyos na pag-alabin sa kanyang mga nilalang. Tayo rin, tulad ng mga alagad, ay inaanyayahan ni Jesus na pumasok sa misteryo ng pag-ibig ng Diyos at kasabay nito, tayo'y personal na hinahamon na pumili. Anong uri ng lupa ang nais nating maging? Ang binhing nahasik sa mabuting lupa ay ang nakikinig ng salita at nauunawaan nito, kaya't ito ang namumunga. Ang pakikinig at pag-unawa, tila ito ang nagpapatulad sa atin sa lupang tumatanggap sa binhi ng salita ng Diyos na maaaring magpahayag ng lakas nito at magbunga ng mabuti. Napakahalaga ng pagiging handang makinig sa iba. Ito ang lumilikha ng espasyo para sa buhay ng Diyos na may awa na laging sumasa atin at may tiyaga ng maghahasik na nakakaalam at gumagalang sa oras na kinakailangan para mahinog ang binhi. Ang mga salita ng Diyos, gaya ng isinulat ni Chiara Lubich, ay nagbibigay liwanag hindi lamang sa isip kundi pati na rin sa buong pagkatao natin. Dahil ang mga ito'y liwanag, pag-ibig at buhay. Nagbibigay sila ng kapayapaan, ang tinatawag ni Jesus na tanging Kanya, ang aking kapayapaan kahit sa mga sandali ng kaguluhan at paghihirap. Nagbibigay sila ng lubos na kagalakan kahit sa gitna ng pagdurusa na kung minsay bumabalot sa ating kaluluwa. Nagbibigay sila ng lakas, lalo't higit kapag tayo'y balisa o pinanghihinaan ng loob. Pinapalaya nila tayo dahil binubuksan nila ang landas patungo sa katotohanan. Maaari pa tayong magkaroon ng mas masidhing pagmamahal sa salita ng Diyos at tanggapin ito ng mabuti kapag ipinapahayag ito sa atin sa mga simbahan o kapag binabasa natin ito, pinag-aaralan o pinagninilayan. Ngunit higit sa lahat, tayo ay tinatawag upang isabuhay ito. Sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng sangsalita ni Jesus, isinasabuhay natin ang buong mabuting balita. Sa bawat isa sa kanyang mga salita, ibinibigay ni Jesus ang kanyang buong sarili. Siya mismo ang nabubuhay sa atin at binabago ang ating paraan ng pag-iisip, pagkilos at lahat ng ating ninanais sa buhay. Ang binhing nahasik sa mabuting lupa ay ang nakikinig ng salita at nauunawaan nito, kaya't ito ang namumunga.
Ikinuwento sa atin ni Wambil mula sa Mexico. May panahon noon na parang nabitag ako sa isang malalim na hukay. Nasa isang mapang-abusong relasyon ako. Sinubukan kong tumakas at ayusin ang lahat ng mag-isa. Dahil sa impluensya ng social media at lahat ng binibigay sa akin ng mundo, madalas ang paghahanap ko sa mga bagay na hindi ginagabayan ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng aking pagsisikap, wala akong nadamang kasiyahan at walang patutunguhan ng buhay. Alam ko na ang pag-ibig ay isang pangkalahatang wika. Nang magsimula akong magboluntaryo, nakahanap ako ng kaganapan na tanging sa Diyos lamang magmumula. Sa paglipas ng panahon, natuklasan ko ang isang lugar kung saan maaari akong makinig sa Kanyang salita at lumago ng aking ugnayan sa Kanya. Lubos akong nagpapasalamat. Kahit na pakiramdam natin tayo'y parang tuyo at mabatong lupa, ang salita ng Diyos mismo ang mabisa, gaya ng ipinahayag ni Propeta Isaías, sapagkat kung paanong ang ulan at ang niebe ay bumabagsak mula sa langit at hindi bumabalik doon ng hindi dinidiligan ng lupa, at ito'y pinasisibulan at pinapayabong, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa aking bibig. Hindi ito babalik sa akin ng walang bunga, kundi gaganap ng aking ninanais at magtatagumpay sa bagay kung saan ay sinugo ko ito. Pinapalakas tayo ng pag-asang ito sa panahong nangingibabaw ang takot at tensyon. Pinapag-iyaman din natin ang tiwala sa mga taong kasama natin sa buhay. Naniniwala tayo sa kanilang kakayahang magkaroon ng mabuting bunga na lumilikha ng mga pagkakataon para sa pakikinig at pag-uusap upang maglakad ng sama-sama patungo sa isang mas magandang kinabukasang puno ng kapatiran.